Ikaw ba yung taong mahilig sa sausawan? Hindi sa chismis ha, o sa jowa ng iba. Yung typical na sausawan, kagaya ng patis na may sili, tapos yung iba nilalagyan pa ng kalamansi. Tapos doon yung isasawsaw yung sinigang na baboy o di kaya nilagang baka. Extra rice! Paano kung bored ka na doon sa sausawan nyo? Pwes, ito ang life hack para sa inyo. Charot! Ituturo ko lang sa inyo yung matagal ko nang ginagawang sausawan, ang ginataang bagoong alamang. Yung magigisa ko ng alamang, talagang hinuhugasan ko muna. Yung babawasan mo lang yung alat. Mga 3 beses ko siyang binanlawan bago lagyan ng Fabcon. Charot lang. Super dali lang ng recipe na to. Kung paano kayo magluto ng bagoong, yun na yun. Ni-level up lang kasi nilagyan siya ng gata. So ayan na nga, nagisa lang ako ng bawang at sibuyas. Nasa inyo yan kung gusto niyo siyang lagyan ng kamatis or pwede niyo lagyan ng baboy. Pero ito, sinimplihan ko lang. Kasi itong recipe kong to, hindi lang pang sausawan, marami itong paggagamitan. Okay, nung na golden brown ang bawang at sibuyas, tsaka ko nilagay ang bagoong. Ginigisa ko talagang maigi, yung kulang na lang maging sinanghag siya. Talagang lutong-luto ang alamang. Pagpatustado na, tsaka ko nilalagyan ng suka. Bukod sa pampatanggal ng lansa, pampapreserve din siya at pampabalance ng lasa dahil sa acidity nito. Niluto ko lang maigi yung suka, tsaka ko nilagyan ng ½ teaspoon of oyster sauce. Option na lang naman yan. Tapos nilagyan ko lang siya ng ½ teaspoon of ground pepper. Tapos nung malapit na siyang maluto, tsaka ko nilagyan ng 2 kutsarang asukal. Nasa inyo yan kung gusto niyo na maalat-alat ng konti or sobrang tamis. Etong niluto ko, sakto lang. Yung nagdidigmaan yung alat at tamis. Kasi ginagawa ko rin tong panimpla sa mga lulutuin kong ulam, lalo na yung may mga gata. Tapos yan, nilagyan ko lang ng 1 pirasong siling labuyo para lang may sipa ng anghang. Ngayon, kung gusto nila ng super anghang, sila ang mag-a-adjust. Kaya nilagyan ko na siya ng kakanggata. Mga 1.5 baso to. Baka sabihin ng iba, hindi na masausawan yan eh. Di alternative sa sausawan na lang. Sus! Hinayaan ko lang malutong maigi yung gata. Masarap ang ginataang bagoong pag nagmamantika na yung gata. Yung kulang na lang maglatik na siya. Ibig sabihin yan, lutong-luto talaga yung gata at parang hindi madaling mapanis. At higit sa lahat, habang tumatagal yung gata, lalong sumasarap. Charan! Ito na yung finished product! Kainan na! Yummers! Dahil wala akong sinigang, ito na lang nilagang buto-buto. Tapos syempre ang aking sausawan at kanin. Siya nga pala mga ka-ems, maski nilutong maigi yung gata, kailangan nyo pa rin ilagay sa ref ang bagoong. Tatagal to ng 1 o 2 buwan, kung tatagal nga talaga. Tapos pwede nyo rin tong gawing sausawan sa mangga. Sarap niya talaga, promise. Share ko lang ha. Na-discover ko na masarap siyang maging sausawan noong 1999. Nakasulat sa diary ko yan, charot. Yung napangasawa ko kasi, yung may mga sabaw yung ulam namin, gusto niya may sausawan. Naisip ko lang noon, maalat yung patis, maalat din naman yung bagoong. Tapos nilagyan lang ng sili. Aba teka, ba't hindi ko itry yung bagoong na may gata? Ayun, boom! Nasarapan siya. Ayun, naka-4. Alam niyo sa sobrang sarap nito, pwede niyo rin gawing ulam to para ka na rin kumain ng Bicol Express. Hey! Ay, masarap din siya sa sa sinigang. Hindi kasi ako fan ng patis na may sili tapos may kalamansi. Kaya okay na ako sa ganito. Una ko tong niluluto nung bago-bago pa akong mag-asawa dahil yung pangasawa ko mahilig siya sa sausawan nga, yung patis. Yung ginawa ko, bagoong. Nilagyan ko siya ng twist. Nilagyan ko ng gata. Ang gustuhan naman, pwede mo siya ilagay sa ref for 1 month. Pag gusto mo nang kainin, i-microwave mo kung ayaw mo nang malamig. Ganun. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong trip ko, please like, follow, comment, and share. Thank you for watching. Bye!